for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Manila. Radyo Pilipinas 1, 738 AM. Oras po sa buong Pilipinas, 4 na minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Itinaas po ng Bureau of Fire Protection sa Task Force Charlie ang nagaganap na sunog ngayon dito sa Isla Puting Bato, Port Area, Manila. Patuloy pa rin pong tumutulong ang lahat ng volunteers ng Philippine Red Cross National Headquarters at Manila Chapter dito sa nasabing sunog. Kasalukuyan pong nakadispatch ang 2 fire truck at 2 ambulansya na patuloy na tumutulong sa mga nasalanta ng nasabing sunog. Magandang hapon po sa inyo lahat. At yan po ay kasalukuyan pong nagaganap ngayon dyan po sa may Isla Puting Bato na inulat ng volunteer mula sa si Charles Calusa at inuulat po niya na kasalukuyan po ang ating Philippine Red Cross fire truck, ambulance at mga volunteers ay nag-aasikaso po dyan. Actually meron na po silang na-establish yata na 3 evacuation center. Although nag-declare na po yata ang Bureau of Fire Protection na under control na ang sunog, bagamat ganun pa man ay tayo ay nagtitreat ng mga taong mga nasaktan at nasugatan dyan sa nasabing sunog na yan. Okay, magandang hapon po sa inyo lahat. Welcome po tayo sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross dito po sa Radyo Pilipinas ngayong pong ika-24 na buwan ng November 2024. At kamusta po ang bawat isa sa inyo? Inaanyayahan namin kayong pakinggan. Subaybayan ang ating programa hanggang alas 4 po tayo ng hapon. At maaari po tayong magbigay daan din mamaya sa gaganaping event po dyan sa Migintong Parangal, sa may Malacanang. Antabayanan po natin yan sa ilang mga saglit lang. Pero tayo ay tuloy-tuloy dito sa ating programa. At syempre nais dating pasalamatan ng bumubuo nitong Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas. Syempre ang ating Presidential Communication Office, si Dr. Cesar Chavez, at kasama ng ating director dito sa Presidential Broadcasting Service na si Fernando Sanga, si Sir Dindo Aparo, at syempre ang ating Station Manager, Sir Alan Alyanige, ang ating iba pang kasama, si Sir Ray Sampang, sa technical side, Sir Oli Lopez at Ma'am Joy Timidan, kasama rin po yan ni Sir Maki. At sa atin sa Philippine Red Cross, ang ating Chairman and CEO Richard J. Gordon, kasama ng ating Vice Chairperson na makakasama natin maya-maya lang, si Governor Corazon Alma de Leon, at kasama rin ang ating Secretary General Dr. Gwen Pang at iba pang Board of Governors kasama ng mga chapters natin na mahigit 100 chapters nationwide at kasama ng kanilang mga Board of Directors, Red Cross 143 at Red Cross Youth. Okay, at napaka-interesting ng ating talakayan sabagat nung nakaraang linggo tayo ay nagbigay daan sa programa ng pamahalaan na dahil kasagsagan po ng bagyong Pipito, ito po yung pagkakataon para mailahad po namin sa inyo ang mga naging responde aksyon nitong bagyong Pipito at ng iba pang nagdagaang bagyo 6 na bagyo sa loob lamang ng wala pang isang buwan. Okay? At yan, makakasama na natin via Zoom fresh from sa kanyang pinuntahan si ating Vice Chairman Governor Corazon Alma de Leon. Magandang hapon po, Gov. Cora.
Yes, yes, magandang hapon. Nagabol ako para makarating on time. Yes, At salamat po. tamang-tama may message si retired Chief Justice Hilarion Davide Jr. na nakausap ko nung Huwebes, nung may event kay Justice Palma. At natutuwa ako na binigay niyang message niya. Sabi niya, for Sunday, today Sunday, the 24th of November, we join Christendom in celebrating the solemnity of our Lord Jesus Christ, the King. He's the Alpha and the Omega, the one who is and who was and who is to come, the Almighty. To him who loves us and has freed us from our sins by his own blood, who has made us into a kingdom priest for his God and Father. To him be glory and power forever and ever. Amen. Maraming salamat kay retired Chief Justice Hilarion Davide Jr. at sa pagpapatuloy natin. Baka Yes. magkaroon ng report galing sa disaster. Ang bisita natin ay yung responde ng Philippine Red Cross sa super bagyong Pepito at iba pang mga nagdaang bagyo. Yes, Go opo. ahead. Yes. Pakilala na natin ang mga nandito. May Opo. pangalan dito. Griselda Longa. Yes, siya. Welcome. Mag-greet ka muna. Siya ang manager ng Disaster Management Services Philippine Red Cross. Sariwan-sariwa ka, Griselda. Go ahead. Magandang Ay, hapon. magandang hapon po, Gab Cora and Sir Edison, and sa lahat po ng nakikinig at nanonood po ng ating Radyo Pilipinas. Thank you po. Live yan Good. sa tower. Si Raimundo Reynaldo, Administrator ng Philippine Red Cross Catanduanes Chapter. Naka-on na ba siya? Yes, Raymond? Hello, Ma'am Cora. Yan. Hello, Sir Edison. Live. Magandang hapon po. Live po yan sa Catanduanes, Gob Cora. Yes, Administrator. And then of course si Randy Blanco, Administrator Philippine Red Cross Nueva Vizcaya Chapter. Randy, Yan. on ka na? Sir Randy, on cam po kayo. Mute. Hi, Ma'am Yan. Cora, Sir Yes. Edison. Yes. Magandang Thank hapon you. po. Live yan sa Nueva Oo. Vizcaya. So dire-diretso na tayo, baka ma-preempt tayo, no? Sige po. Oo, so hindi na kayo mag-greet dahil diretso na tayo sa topic. Yes, apo. Bago pa dumating ang super bagyong Pepito, paano nagkaroon ng paghahanda ang Philippine Red Cross sa national headquarters at sa mga chapters? So unahin natin si Griselda Longa dahil siya ang manager ng Yes. Disaster Management Services. Go ahead, Griselda. Opo, magandang hapon, Gab Cora, again po, no, and sa lahat po ng nakikinig. So, actually, Gab Cora, kahit po nag-ooperate pa po tayo sa mga previous na bagyo, yung ating Christine, Marce, Nika, and Ophel, nag-prepare pa rin po talaga tayo para sa possible impact ng bagyong Pipito. Actually, yung ating Catanduanes is na-forecast po talaga na possible na maapektuhan ng bagyong Pipito dahil doon po unang magla-landfall ang bagyo. Though si Sir Emon po o si Sir Raymond Reynaldo, ating chapter administrator ng Catanduanes ay nasa Kamsur, inabisuhan po natin na kailangan po niyang bumalik papuntang Catanduanes kasi kailangan po may mag-operate sa isla ng Catanduanes. So, Thursday pa lang po noon, inabisuhan na po natin lahat ng chapter again na mag-prepare para sa bagyong Pepito and possibility na maging super typhoon. And noong Thursday po na yon, nagplano po ang lahat na okay, ibalik yung mga assets na dapat mai-prepare pag may operation, and yung ating mga manpower dapat ma-activate, ang ating mga RC-143 dapat ma-inform. So inayos po natin lahat bago po ang pag-landfall ng bagyong Pepito. And in addition to that, Gab Cora, no, nagsagawa din po tayo ng mga anticipatory action activities. So, ang bagyong Pepito po ay tatama po or matatamaan ng Samar, Catanduanes, Bicol, hanggang Aurora, at iba pang probinsya, Isabela, hanggang pataas po yan, and then makalabas ng Ilocos. So, naggawa din po tayo ng mga shelter strengthening activities, Gab Cora. So, yung mga munisipyo po na possible matamaan, nagkandak po tayo ng pagpapatibay ng mga bubong para maiwasan po yung ka-damage ng damages sa mga bahay po na pwede pong maapektuhan ng Super Typhoon Pepito. So yun po yung ginawa nating initial response po natin for the preparedness ng bagyong ito. Thank you very much. Pero siyempre tatanungin natin si Raymond at si Randy, ano ang kasalukuyang sitwasyon sa mga lugar na naapektuhan patapos ng bagyong Pepito? Go ahead, Raymond, ikaw muna. Hello, Gob Cora. Actually, yung talagang pinaka naapektuhan ng Bagyo Pipito sa Catanduanes, yung
o eastern part and the northern part ng isla, which is from Pandan, Biga, Bagamanok, Panganiban, Higmoto, and Barasan, Karamuran. Sa ngayon, Gobcora, ang kinaganda din dito sa Catanduanes is ang mga tao is madali din bumangon. After natin ng bagyong Pipito, yung mga tao talagang nagtulong-tulong din para makabangon. And sa part naman natin ng Philippine Red Cross dito sa Catanduanes, ang ginawa din natin is agad din tayong nagbigay ng tulong kahit nung pasok pa lang yung bagyo. Nagbigay tayo ng mga welfare assistance sa mga evacuation center, tulong tayo sa evacuees, and ang kinaganda din is yung 140 natin, bago po na-cut yung communication sa Catanduanes, is nakapagbigay na din ng mga information to Cora. Oo. Kay kay Randy Blanco sa Nueva Vizcaya, ilang barangay at pamilya ang naapektuhan para sa bagyong ito? Meron ka bang record na hawak ngayon para iulat? Yes, ma'am, Ma'am Corno. Sa 15 po na munisipyo ng Nueva Vizcaya, meron pong mga 6,137 families, ma'am, ang partially damaged ang kanilang mga bahay. At sa totally damaged naman po ay meron tayong 842 na kabahayan po ang nasira. Although ang Nueva Vizcaya, ma'am, is napapalibutan po ng bundok, kasi ng mga nakaraang bagyo, hindi po kami hinagupit ng malalakas na hangin. Ito pong Pipito ang tumama ng malakas, kaya po marami pong mga nalipad na mga bahay. Although itong karamihan sa mga bahay po na ito, Gopora, ay mga gawa po sa mga light materials. Pagkatapos po ng malakas na hangin, Gopora, bumaba po yung tubig galing po sa bundok. At umapaw po ang tubig ng Magat River, kaya may mga nalubog po na mga kabahayan na malapit po sa ilog, kaya may mga na nag-evacuate po ng gabing pong iyon. So, yan po ang nangyari po sa Nueva Vizcaya, Gopora. At saka, Gopora, yes, sa Nueva Vizcaya, nagkaroon tayo ng isang landslide po yata. Tama po ba, Sir Randy? Bagamat hindi naglandfall dyan ang bagyo, pero hindi natin inaasahan ba tong ganitong pagkakataon na magkaka-landslide dahil sa lakas ng tama ng bagyo? Although po, yan po lagi ang isa sa mga pinaghahandaan po namin sa Nueva Vizcaya, kasi pagka humangin at sumabay po ang ulan, most probably talagang meron pong mga landslide. Marami pong mga landslide yung nakarang Pipito, pero ito po sa Ambagyo ang isa sa pinakagrabe dahil meron pong mga natabunan. Isang pamilya po, Gopora, yung natabunan dito. Bale, 10 po sila sa loob ng bahay na yun. 7 sa mga bata ang namatay at 3 po ang nakaligtas, yung nanay at saka tatay at saka yung isang bata po ang nakaligtas. Kaya ito po ang isa sa pinakamasakit na nangyari po sa naidinulot po ng Bagyong Pipito, Gopora. Sa inyong dalawa, sa Catanduanes at saka sa Vizcaya, ilan ang naging evacuation center kung nagkaroon ng kayo? Sir Raymond, ikaw muna. Nung Gopcora, nagkaroon din kasi tayo ng preemptive evacuation. Umabot ng halos nasa 63 evacuation center yung inopen para at least makapag-evacuate preemptively yung mga tao po. Yes, Randy, sa inyo, sa Nueva Vizcaya, nagkaroon ba kayo ng evacuation center? Yes, Gopora, meron po kaming evacuation center. Due po ito sa preemptive evacuation dahil nung makita na po na tumaas na po yung tubig, pina-evacuate na po yung mga tao po na malapit po sa ilog, pinapunta sa mga barangay hall at saka mga munisipyo. Isa po ito dito po sa sentro po, ang sentro po ng Nueva Vizcaya ay ang munisipyo po ng Bayumbong. Ito po yung laging isa sa mga binabaha down to Solano hanggang Bagabag po ito. Kaya marami po ang nag-evacuate during that night. Pero kinabukasan, Gopora, nung bumaba na po yung tubig, nagsibalikan na rin po yung mga tao po. Kay Criselda naman,
aling mga probinsya o bayan nakapokus ang responde ng Philippine Red Cross sa Bagyong Pepito? Kasi right now, ini-interview lang natin ay Catanduanes at Nueva Vizcaya. Go ahead, Zelda. Thank you, Gov Cora. Siguro, thank you, Gov Cora. I-mention ko na lang, Gov Cora, dahil 6 na bagyo po ang tumama po sa atin. I-mention mo na lahat. Opo, for the past 4 weeks, sabihin ko po, yung una, yung Christine po, noong October 22, tumama po yan sa Bicol, matinding pagbaha ang nangyari sa Kamsur at Albay. Yung Leon po, October 24, nangyari naman po yan sa Cagayan, nagkaroon ng landfall, and pati Batanes, and yung Typhoon Marce po, and naapektuhin po yan ang Cagayan Province noong November 7, and buong Northern Luzon, and yung Typhoon Nika noong November 11 naman po, and naglandfall po yun sa Aurora. And yung bagyong Ophel, November 14, super typhoon din po ito, naglandfall din po ulit sa Cagayan. And then yung last po natin, yung super typhoon Pepito, November 16, sa Catanduanes po ang landfall, and second po ay Aurora, and naapektuhan po ang buong Luzon. Yeah. Yan po yung mga bagyo po, no, na experience po natin for the past 4 weeks. Ngayon po, pinagsama-sama na po natin siya kasi ang tinatawag na po natin sa kanya multi-cyclone operation. So, ang focus area na po natin ay kabilang po ang Bicol area, ang Region 2 na provinces, ang CAR, Region 3 kasama ang Aurora, and part po ng Region 4, yung Quezon and Batangas. So yan po yung mga probinsyang nasa priority list po ng Red Cross. Though malaki po ang naging epekto sa buong Luzon provinces, pero tinignan po natin na nag-ooperate po tayo sa mga priority na provinces from Cagayan, Apayao, Nueva Vizcaya, Isabela, Aurora, and then yung province po ng Nueva Ecija, sa Southern Luzon naman po, Batangas, Quezon, and then sa Bicol naman po is kasama ang Cam Norte, Cam Sur, Masbate, Albay, Catanduanes at part ng Sorsogon. So yan po yung mga priority provinces ng Red Cross as of the moment dahil sila po yung mga naapektuhan ng different sector po, no, from livelihood, shelter, water at iba't iba pa pong sector ng ating responde. Yun po, Gov. Balik tayo kay Raymond at kay Randy. Paano naman nagresponde o kumilos ang mga 143 volunteers ng Philippine Red Cross? Kasi ito yung inaasahan natin na pagtulong sa mga paglikas at saka pag-assiste sa mga biktima. Go ahead, Raymond, and then of course, Randy. Gov ko na, honestly, Gob, napakalaking tulong ng Red Cross 140 sa atin ngayon ng operation ng Pepito. Kasi sila din, Gob, ang nag-feed sa atin from the ground ng information. O kumbaga, hindi kami nahirapan na i-assess yung mga barangay prior ng impact, and sobrang laki ng information na naibigay. And nagkaroon lang tayo ng konting challenges no, after ng impact na. Totally kasi, Gob, nawala yung halos 80% to 90% ng communication sa Catanduanes. Kaya nahirapan din tayong mag-reach out sa mga barangay. Pero at least, prior na impact, meron na tayong idea kung anong nangyayari sa barangay. Sa ano naman, sa Nueva Vizcaya, nagresponde ba o kumilo sa mga 143 volunteers nyo ngayon para malaman ng mga nanonood na ano sa atin na napakalaga ng 143 volunteers? Go ahead, Randy. Yes, ma'am. Actually po, before po nung nangyari po yon, in-alert na po natin yung ating mga Chapter 143 volunteers. Nag-standby na po sila dito. Meron po silang kanya-kanyang task. Meron po sa rescue, meron po sa WASAR, at saka different na mga responses na gagawin po natin kung sakasakali. At the same time po, meron yung focal person po natin ng Red Cross 140 sa chapter, ay in-alert na rin po niya yung ibang mga sa iba't ibang barangay yung ating mga Red Cross community volunteers, yung 143 natin. Para kahit pa paano, meron pong mag-feedback sa atin, meron pong magsabi kung ano pong nangyayari, ano po ang tulong na kailanganin. At kung magpapadala po tayo ng team natin galing sa chapter, meron na pong susuporta kaagad doon po sa community. Katulad po, Cora, noong pong itong baha po dito sa Boyombong, karamihan po sa mga tumulong sa ating mga kababayan po na nag-evacuate ay mga Red Cross 143 volunteers. Just after po ng huminto po, tumila po yung malakas na hangin,
alas 12 po ng hating gabi hanggang alas 2 ng madaling araw, kumilos na rin po yung ating mga Red Cross 143 volunteers para i-clear po yung mga main highways po natin para magiging passable po kaagad po yung mga sasakyan at hindi matraffic, para hindi madagdagan yung magiging evacuees kumbaga natin within the roads po. Yun po yung nangyari, Ma'am Gugcora. Balik tayo kay Criselda, no? Ano-ano naman ang naipaabot na tulong ng Philippine Red Cross sa mga apektadong mga kababayan both sa Catanduanes at saka sa Nueva Vizcaya? Go ahead. Thank you, Gov. Cora. Apo. Actually, Gov. Cora, isama ko na yung kanina, na-mention na natin yung mga 143. Ang na-record po natin dito, almost 7,300 volunteers ang na-mobilize po natin in different chapters. And then, isama ko na rin po yung logistic, no? Na-mobilize na po natin. Siyam na water tanker ang kumikilos po sa iba't ibang probinsya, and nag-deploy din po tayo ng 3 6x6. Yung 2 payloader po natin, continuous po ang paglilinis sa Batangas, at 19 na ambulansya po ang na-mobilize po natin all throughout the operation. And yung food truck natin, Gov. Cora, even wala pa yung bagyo, nag-support po tayo sa mga evacuees. 11 na food truck po ang na-mobilize po natin. Kasama na po dyan yung 5 rescue boat na in-assist po natin para sa mga rescue operation. And sa Vizcaya, Gov. Cora, nag-mobilize tayo doon ng 2 chainsaw kasi kailangan maklear yung mga daan after impact ng bagyo po, no? And then, meron din po tayong 8 motorsiklo na dineploy para mag-support sa assessment dahil mahirap po ang daan. Ang motorsiklo po ang nakakasingit po sa iba't ibang maliliit na kalsada. And of course, dahil mahirap po ang komunikasyon po, no, yung ating mga Starlink sa mga chapter, inactivate po natin, and nag-deploy po tayo ng mga drone para naman po sa aerial assessment, para mas madali po nating makina may damages pa dito sa probinsya na to, sa munisipyo na to. So nag-deploy po tayo ng 6 na drone. And in terms naman po sa assistance natin, Gov. Cora, actually sa hot meals pa lang po, no, 104,000 meals po or individuals po ang ating na-serve for the past operation na 6 from Christine hanggang Pepito, and 708 or up to 804 individual naman po ang na-rescue po natin. And sa welfare desk, 153 welfare desk po ang naitayo po natin kasama ng first aid station. And sa tubig po, no, na-mention ko po, meron po tayong water tanker. Almost 1 million liters of water na po ang na-distribute po natin sa iba't ibang probinsya. And sa hygiene promotion, meron na po tayong 7,000 individual na na-assist po doon. And almost 840 tons ng kalupaan ang na-clear po natin sa Batangas para mabigyan po ng access yung ating mga komunidad. And sa health naman po, Gov. Cora, almost 1,500 individuals po ang nabigyan natin ng assistance for medical consultation, kasama yung mga medical doctors natin and nurses na minomobilize. And sa blood po, Gov. Cora, ito po yung highlight po natin as our additional response. 826 blood units po ang ating inassist sa different provinces po, no, from North Luzon hanggang Bicol area, dahil medyo mahirap po ang pag-collect ng blood during that time. Si National Headquarters po nagpapadala ng dugo sa iba't ibang probinsya. And sa relief naman po, nakapagbigay na po tayo ng up to 3,000 sets of non-food items at 2,000 packs of food packs sa iba't ibang probinsya. So yun po yung mga assistance po na ibinigay ng Red Cross as of the moment, and continuous pa po yan, Gov. Cora, dahil ngayon po ina-analyze po natin yung details ng Bagyong Pipito based po sa assessment, and may mga additional support pa po tayong maibibigay patungkol sa kadamage ng mga kabahayan, ng livelihood, at yung mga pangangailangan ng pamilya. Gov. Cora? Actually last week, nung nag-e-airy tayo sa programa, ay na-preempt tayo ng half an hour, no? Yes. Dahil nagre-report yung iba-ibang ahensya, sangay ng pamahalaan at yung ating Radyo Pilipinas. Yes po. Kaya na-preempt. Pero ngayon ay binabalikan natin kung ano na ipaabot na tulong sapagkat kulang pa yung napag-usapan noon. Pero siguro, like anything else, kailangang magbe-break muna tayo. Yes po, but mabilis before lang po. that, gusto kong sabihin na kailangan malaman ng mga nanonood sa atin na may mga kailangan pa ang mga probinsya na ito na nidiscuss natin, at saka yung iba pang nasalanta. Kaya
isa sa mga kailangan o natutunan, ako mismo natutunan ko nung dumaan ang bagyong ito, ano-ano ba talaga ang kailangan ngayon? Kasi hindi pa tapos, parang nangyari yon. Yes. At ngayon ay magbe-break muna tayo. Mahalaga na isipin ninyo kung unang-una anong natutunan natin sa dumaan bagyong ito at ano pa yung pangangailangan. Go ahead, Edison. Apo, magkakaroon lang po tayo ng maiksing commercial break at sa pagbabalik natin, meron po tayong ulat para doon sa ginanap na mga chapter assembly sa Maynila at saka sa Iloilo. Magbabalik po tayo. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang groundbreaking ceremony ng Meralco Terra Solar Project sa Peñaranda, Nueva Ecija na bunga ng pagtutulungan ng pamahalaan at mga kumpanya, kabilang ang Meralco, Terra Solar Philippines Incorporated, Solar Philippines New Energy Corporation at MGen Renewable Energy Incorporated. Today, we take a leap towards the future, driven by innovation and sustained by our collective hope for a cleaner and greener Philippines. We stand together at the site of what will become the largest integrated solar and battery storage facility in the world, the Terra Solar Project. This landmark project will put our country on the map as a leader in renewable energy. Binahagi ng Pangulo ang lawak ng lugar na masusuplayan nito. Oras na ito ay maging operational. Once fully operational by 2027, this facility will deliver 3,500 megawatts peak of solar power to the Luzon grid, with 4,500 megawatt hour of battery energy storage. This project will energize over 2 million households and reduce carbon emissions by more than 4.3 million metric tons annually. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Okay, nagbabalik po tayo sa ating programa Kalinga Hatid ng Red Cross Radio Pilipinas at ibigay daan lang po natin to yung mga naganap na chapter assembly una po nung nakaraang linggo, nung nakaraang Sabado, November 16 na nagkaroon po ng chapter assembly at Bainial ang Manila chapter kung saan ito po yung kanilang listahan ng mga nanalo na bagong board ng Manila chapter. Si Eugene Go, si Sir Leonardo D., Roberto Espiritu II, Catalina Bagsik, Raimundo Yupanco, Elmer Ngo, Gian Aaron Solis, Carlo Vincent Lopez, si Ma'am Nona Ricafort, si Ma'am Baby Ortiz, Leonida Ortiz, at si John C. at si Nelia Sarcol. Yan po ay kung saan dumalo rin ang ating chairman and CEO Richard J. Gordon dyan po sa assembly ng Manila chapter na dinaos po sa isang hotel dyan sa Maynila. At kasabay po niyan, yung event po niyan ay nagkaroon din po ng assembly ang Iloilo chapter kung saan ito naman ay dinaluhan ng ating Secretary General Dr. Gwen Pang kung saan ang mga nagwagi po dyan ay si Cesar Anthony Ang, Ernesto Borromeo Jr., Rex Chua, Paul Francia, Adrian Fontelar, Renato Gayanilo, Nilo Hardalesa, Christopher Montaño, Sara Peña, Jessio, Brian Siching, at Alan Ryan Tan. Yan po, yung mga nagwagi na bagong board sa Iloilo chapter. Congratulations kay Sir Gilbert Valderrama ng Iloilo at kay Ma'am Baby Cayetano ng Manila chapter. Okay? At sa ika-29 naman ng November, ngayong Friday, ay isasagawa ang 9th chapter assembly ng Philippine Red Cross Valenzuela City chapter kung saan ito ay dadaluhan at lalawakan ng 200 na delegado at iba-ibang personalidad na nagbigay tulong at sumuporta sa Philippine Red Cross Valenzuela City chapter sa nakalipas na 2 taon. Ito ay gaganapin sa Multipurpose Hall Alert Center sa may Barangay Balinta, Lungsod ng Valenzuela. Ito ay sa pangunguna nilang chapter chairman na si Elizabeth Chongco at Administrator Denver Larenas at iba pang board of directors
at volunteers ng Philippine Red Cross Valenzuela City Chapter. Yan nga, sa Friday po yan. Babalik pa tayo, Gob Cora? Yes. At tamang-tama, no? Panahon na para bigyan natin ng daan kung ano-ano ang mga natutunan ninyo sa dumang bagyong ito. Siyempre, yung dalawang apektado, si Raymond at saka si Randy, una nating natatanungin. Pero after that, babalik tayo kay Criselda dahil sa kabuuan ay malalaman natin ang from the point of view of the national headquarters. Go ahead, Raymond, ikaw muna. Sir Raymond. Anong natutunan mo sa dumaang bagyong ito? What did you learn? Yan, Gob, opo. Ang din, even nakapaghanda naman talaga tayo, Gob, dito, kahit dito sa probinsya, ang gobyerno, tsaka tayo sa Red Cross lalo na po. Hindi din po talaga dapat maging kampante, lalo na sa panahon sa sakuna. Kumbaga, marami po, Gob, na pwede mangyari na hindi natin inaasahan pag nandyan po talaga ang kalamidad. Dahil hindi natin inaasahan, ano natutunan natin? Kailangan pa talagang masusing paghahanda kasi dahil hindi natin inaasahan, alam natin kung may anunsyo na magkakabagyo, kailangan humanda tayo. Kiro, Randy naman, ano nangyari sa Nueva Vizcaya? Anong natutunan ninyo ng dumaan ng bagyo? Ano ba ang kahandaan? Siguro yun ang unang tanong. Go ahead, Randy. Actually, ma'am, ito po minsan ang mga challenges sa pagpapaliwanag tungkol sa paghahanda sa mga tao kasi minsan hindi nila pinapansin ba kung kasi ang Biskaya, ma'am, bibihira pong dinadaanan ng bagyo eh. Kaya parang katulad nga ng sabi ni Raymond, ang mga tao kampante na hindi yan tatama dito kasi nakailang bagyo na, hindi malakas, mga ganyan. Kaya siguro, ma'am, ang kwan talaga dito is, aside from dun sa ating mga Red Cross 143, dapat lahat ng mga tao kailangan maging volunteer ng Red Cross. Dapat maging matuto sila at maging mapanuri sila sa kanila sa mga paligid dahil hindi po natin alam kung ano po ang magiging epekto ng bawat disaster. Magkakaiba po kahit na sabihin natin na ang iniisip namin lagi ay pagbaha o landslide, pero hindi po pare-parehas ang magiging epekto po ng pagbaha o ng flash flood. Hindi rin po pare-parehas ang epekto ng landslide. Kaya sinasabi ko po na sana ay lahat po ay matrain, lahat po ay matuto. At the same time, makipagtulungan po ang bawat opisyalis ng bawat community na pagdating po ng walang disaster, kailangan po ay binibigyang pansin po yung inihahain ng Philippine Red Cross na training para sa community. Hindi po yung shortcut o kaya ay hindi po yung parang magsasalita ka lang ng ilang minuto, ilang oras, parang ang alam na nila lahat kung ano po ang pwedeng gawin pagka nagkaroon po ng disaster. Aside from that po, kailangan pong i-strengthen talaga natin yung ating mga volunteers na kasamahan within the chapter kasi hindi po natin kakayanin kung malaki po ang bulk ng maaring epekto po ng disaster. Sabay-sabay po ito halos sunod-sunod, yung naging bagyo po. Kaya dapat hindi lang po para sa community, dapat lahat ng chapters din ay magkaroon ng pool of volunteers para pagkano sino po ang nangailangan, merong magsusuporta sa bawat chapter na nangangailangan. Yun po, Gob Cora. Thank you very much. Balik tayo kay Chris, kasi nakita ko na din ang natutunan bilang pagmamonitor sa disaster management. Ano din ang natutunan mo kasi nakita natin, I was there nung the previous typhoons before Pepito na talagang nagdadaan tayo sa karayom to get the data, no? Yung kulang impormasyon, no less that the chairman while he was in Geneva was monitoring. So ang natutunan natin yung kahandaan ay yung availability of information because may access to communication. Siguro paliwanag mo, Chris, ano nangyari sa atin sa Red Cross National sa headquarters nung dumadaan ang bagyong ito at paano tayo nakaka-communicate?
Gob Go Cora. ahead, Chris. Gob Cora, sadali lang po. Si Gob Cora at saka Ma'am Ising. Yes, okay. Magbibigay lang tayo sa isang report. Mabilis lang na report to. Siguro mga ilang minuto lang. Si Raquel Bayan magbibigay lang ng kasalukuyang nangyayari doon sa Malacanang regarding dito sa Gintong Parangal. Ulat po to ni Raquel Bayan. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Yes, Addison, magandang hapon. Nandito ako sa Malacanang Palace kung saan gaganapin maya-maya lamang yung Gintong Parangal na pangungunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ni First Lady Liza Araneta Marcos. Itong Gintong Parangal bilang pagkilala ito doon sa 7 choir groups na nagbigay ng karangalan sa bansa. Sa kasalukuyan, nagdadatingan na yung mga choir groups dito sa Palace Grounds. Sinasalubong sila ng Executive Secretary Lucas Bersamin at ng Presidential Sister na si Irene Marcos. Itong mga grupo na ito, yung nagmula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito yung UP Manila Choral, QCPA Concert Choral, Sola Gracia Choral, University of Mindanao Choral, Los Cantantes de Manila, Imus Si Capella at USD Singers. Base doon sa initial na impormasyon na natanggap natin para rangalan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng Certificate of Appreciation itong mga choral groups na ito at bibigyan rin sila ng cash prize maya-maya lamang. So sa kasalukuyan, nagdadatingan pa itong mga choral groups natin ngayon. Sinalubong sila ng traditional music. Meron, ito usually yung talagang welcoming committee dito sa Malacanang every time na nagkakaroon tayo ng bisita dito. Sila yung pambungad na musika o na nag-welcome sa ating mga bisita. Nakahanda yung red carpet mula doon sa entrada nitong gate 6, and then yung pinakadulo bago sila pumasok sa mismong gusali, ang tatanggap sa kanila si Executive Secretary Lucas Bersamin at si Irene Marcos. Maya-maya lamang babalik tayo si Pangulo Marcos naman at si First Lady Liza Araneta Marcos, yung mismong mangunguna doon sa ceremony proper na magaganap maya-maya lamang. Ito muna yung pinakahuli mula dito sa Malacanang. Ito si Raquel Bayan para sa Radyo Pilipinas. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Raquel Bayan, at nagpapatuloy tayo, Gob Cora. Okay. Kasi kanina tinanong ko yung ano natutunan, ano? Kasi we learned lessons. Pero dahil natutunan natin, ano naman ang nagiging challenges natin, kasi alam natin na kahit gusto natin tumulong, may mga difficulties na hinaharap, hindi makadaan ang sasakyan natin, hindi makarating yung, at saka kulang ang volunteers pagdating dun sa lugar para ibaba yung equipment. Siguro, babalik ako kay Randy at kay Raymond, kasi ano yung nakita nyo na naka-apekto sa pag-relief operations niyo? Katulad meron tayong food truck, may luto tayong pagkain, di ba? Nagkaroon ba kayo ng food trucks, Randy at Raymond? Go ahead. Gob Cora. Meron po tayo ngayon na food truck dito sa Catanduanes. Ang isa din sa mga challenges natin is ang tawag nito yung kalsada. Although nakakadaan na, pero may mga debris pa rin na kailangan na i-clear, yung mga poste na kailangang iwasan para makapunta sa isang munisipyo. And isa din sa mga challenges natin, Gob, is yung communication. Kung wala po tayong dalang Starlink dun sa area, wala po talagang communication sa ating mga volunteers sa ground. Randy, nangailangan ba kayo ng dugo? Dugo, Gob Cora? Oo. Actually po, before po nung bagyo, meron po kaming mga bloodlettings na ginanap. Kaya po may mga stock po kami ng dugo. Kaya, opo. At the same time, Gob Cora, before po na dumating po yung bagyo, nag-distribute na po kami ng dugo doon sa mga hospitals. Lalong-lalo na po sa regional R2TMC, Region 2 Trauma and Medical Center. Nagbigay na po kami doon dahil baka mamaya, pagkakasagsagan po ng bagyo at meron pong mga kailangan ng dugo, mahirap na po silang pumunta dito po sa Red Cross. Kaya inimbak na po namin yung ibang mga dugo natin doon sa mga hospitals po, Gob Cora. Kay Chris, kasi gusto natin makakuha ng data sa mga probinsya,
Ano ang natutunan mo na nung dumaan tayo sa bagyong ito as in charge of the disaster management? Go ahead, Chris. Opo, thank you, Gov Cora, no? Very important po yung talaga yung information during operation. So, una pa lang po, no, inabusuhan na po natin lahat ng chapter na i-activate lahat ng 143. And yung 143 po, kung may makuha po silang impormasyon, sitwasyon, masama man po o maganda, pinapareport po natin yan sa mga chapter. And yung chapter po ay nire-report din po yan sa national headquarters. Kaya nalalaman po natin agad-agad yung sitwasyon, kung ano ba talaga yung barangay na nabahaan, may landslide, o kaya may pagkukulang sa tubig at kung ano pa man. So yun po yung very important na lessons for us na nakita natin kahalagahan ng 143 sa barangay dahil sila talaga po yung nakakakita ng sitwasyon. And pangalawa, Gov Cora, yung minention ko po na Starlink, sinabi po talaga natin sa chapter ng Bagyong Piputo, no? Kasi naging lessons natin nung Christine, yung mga ibang chapter hindi na-activate yung Starlink. So, inabisuan po natin talaga yung mga chapter na i-activate po lahat ng Starlink at mag-connect po agad-agad pagkatapos mag-landfall ng bagyo. So, yun po yung ginawa natin. Katulad po sa Catanduanes, na-i-report kagad ni Sir Emo na may impact po na sa tubig, sa sitwasyon, marami pong debris sa kalsada, and agad-agad po natin inabisuhan si Sir Emo na mag-prepare tayo para magbigay ng tubig, suportahan yung pag-clear ng roads, at napuntahan po natin yung isang munisipyo na may pangangailangan also sa tubig at sa mga evacuees. So, yun po yung isang kahalagaan also ng communication support natin like Starlink. Siguro idagdag ko na rin, Gov Cora, yung mga lessons na nakuha po natin for the past mga bagyo na na-experience po natin. I-add ko lang po kay Sir Randy, no, yung talagang pagpapatibay ng preparedness sa ating mga chapter. Ito po, no, Gov Cora, almost lahat ng chapter sa Luzon, hanggang Norte, hanggang Bicol, is apektado. So, tinitignan po natin na dapat ang chapter is ready on their own. Minsan, hindi tayo makakasuporta dahil lahat tayo ay naapektuhan. So, dapat po talaga ang mga chapter natin, volunteers, staff, logistic at information technology ay prepared po tayo. Katuwang na po natin din yung mga volunteer hanggang barangay level. And doon lang po natin makikita based po sa assessment report ng chapter yung paano pa makakatulong si national headquarters and paano natin mai-allocate yung mga assets po natin, no. Though si PRC po, no, ay highlighted na meron po tayong mga asset in different sector, payloader, water tanker, food truck, pero dahil sa dami po ng apektado, in-identify po natin saan ang may pinakakailangan. Yung hindi masyadong kailangan, baka pwedeng mag-modify tayo ng sistema na, for example po, dito sa isang area like Sorsogon, dahil medyo limitado na yung food truck natin, inabisuhan natin na ang Sorsogon mag-conduct ng community kitchen na on their own, magtatayo sila ng community kitchen, sila ang magluluto on their own kahit walang food truck. So may mga ganun tayong sistema na nangyari sa paghahanda at pagre-responde for this past operation na talagang one of the experience na hindi natin malilimutan kasi sunod-sunod na bagyo po ito at same area po ang natatamaan. Yun po. Oo, para sa Red Cross, talagang kailangan tingnan natin yung geographically isolated areas kasi chances are hindi talaga mararating ng ordinary pero if you have volunteers na makapag-uulat, volunteers na makakatulong pag punta sa mga lugar na malayong marating. So ito nakita kong isang challenge kasi narinig ko na walang communication. So walang communication, hindi natin alam kung ano nangyari. Pero siguro paano nyo na-hurdle, Raymond at Randy, yung mga hindi nagre-report na barangays? Meron ba kayong tao na nakapunta doon para tingnan kung ano talaga sitwasyon? Go ahead, Raymond, ikaw muna. Opo, Gob. Ang ginawa po natin, Gob, nung nawala na po yung hangin, medyo safe na po sa ating mga volunteers, agad-agad po natin, Gob, na pinalabas yung ating assessment team na ang gamit po ay motorsiklo para at least mas mabilis at mas madali pong mapuntahan yung mga munisipyo na kailangan natin i-assess kung ano yung mga damages po. Okay. Si ano naman? Si Randy. Actually, sa halos lahat po ng munisipyo ng Nueva Vizcaya ay meron po tayong mga volunteers doon. Trained ng Red Cross po yun.
nasanay po sa gawain po ng Red Cross. And then nung nagkaroon po ng opening, yung MDRRMO ng bawat munisipyo, nakipag-coordinate po tayo sa MDRRMO to para kahit pa paano may employment po yung mga volunteers na yun doon sa kanila, still sila ay magiging volunteers pa rin natin doon. Kaya no pong sa mga barangay hindi po kami makakontak, yung pong ating mga volunteers na nandoon po na naka-duty sa bawat MDRRMO, sila po yung ating mga contact person at that time. Kaya meron pong direkta na nagbabato kung ano po ang nangyayari na nakakalap, nakikita nila dun sa kanilang mga munisipyo, sa mga barangay. Kaya meron po kaming action kaagad na ginagawa po, Gobcora, during that time. Kaya maganda po na talagang meron pa rin tayong connection ng mga volunteers sa bawat munisipyo. Yun po yung kagandahan po. Kasi hindi po mawawalan ng contact yung itong command center po ng bawat munisipyo, yung MDRRM. O katulad din po sa mga probinsya po. Yun lang po, ma'am. Pero siguro kasama din dito, hindi lang sa munisipyo, kundi sa mga barangays. Parang kagad-kagad na monitor nyo kung alin barangays na apekto sa particular municipality. For our last question, magre-reflect tayo, paano naman maghahanda ang PRC kung sakaling may bagyong uli o posibleng disaster na paparating? Ano yung ginagawa nyo ngayon para planning, kumbaga, pinaplano kung sakalit may ganitong kalakas na bagyo, kalakas na ano yung improvement na gagawin natin. Siguro balik tayo kay Raymond at kay Randy kasi kayo ang nasa forefront, kayong nasa chapter. Anong improvement na gagawin mo sa pagharap kung sakalit may another disaster? Kasi hindi natin mape-prevent na sisira ang mga bahay, pero siguro pwedeng meron kayong gagawin na pagpupulong sa mga naapektuhan, paano maproteksyonan sila. Go ahead, Raymond. Yan po, Gob. Actually, Gob, nakapag-ano na din kami dito sa chapter, sa Catanduanes chapter. And even lahat kami ng mga staff, Gob, ang idea is talagang mas palakasin ng Red Cross 140 sa community. I-training ang lahat ng mga Red Cross 140 sa community para at least kung magkaroon man ng mga landslide, na-isolate ang mga barangay, at least meron na po tayong agaran tulong na magagaling sa barangay. And pagdating din po, Gob, sa chapter, palakasin yung mga chapter-based volunteer din, o mag-invest din sa mga rescue equipment, and yun, Gob, magsanay. And isa din sa tinitingnan namin, yung mga mobile na mga communications din, kailangan natin, Gob, na i-upgrade na din or mag-invest ang chapter din. Randy, ikaw naman, and then I will call on Criselda afterwards, final words. Go ahead. Actually, ma'am, ang pinag-usapan namin ng mga staff, just after, siguro, nung Wednesday, ma'am, nag-meeting po kami. Ang instruction ko po sa ating mga staff, especially sa DMS, sa CSR po natin, balikan yung mga barangay po na naapektuhan. Dahil kailangan nating iparamdam sa mga barangay officials yung pong ating dinidulog na Red Cross 143 volunteers sa bawat barangay. Aside from sa recruitment po ng Red Cross 143, kasanayan po pagbibigay po ng training sa mga volunteers na ito. At the same time, ang sabi ko nga sa kanila po, kung pwedeng bawat bahay ay merong representative for the training. Para hindi lang sila umaasa sa mga 143 volunteers, hindi rin lang sila umaasa sa mga barangay officials. Meron sa bawat bahay ang may training po ng paano lumikas, paano yung magiging paghahanda before po na magkaroon po ng disaster. At the same time, yung pong palakasin din po, kukunin po lahat ng ng mga numbers ng ating mga kahit na yung pinaka-hepe po ng tanod sa kanilang mga barangay. Kasi minsan hindi mo matawagan yung isang number sa isang barangay, wala ka ng ibang contact kung sakali. Kaya po kailangan natin na kunin, magkaroon tayo ng database ng tao at same time contact number sa bawat barangay para meron tayong mga
different contacts within the barangay. So, yun po, Gov Cora. Gov Cora. Yes. Yes, magbigay na tayo ng final na mensahe para Final makapagpaalam words na. sige. Makapagpaalam tayo. Opo. Balik tayo kay Raymond. Final words na. How did you find this program at paano makatutulong ito in the future? Yan. Malaking tulong, Gob, and kumbaga makapagbigay tayo ng impormasyon sa mga ating tagapagpakinig, sa ating mga volunteers sa barangay na nag-aantabay din sa ganitong mga programa, Gob. Okay. Yes, Sir Randy. Iselda, ikaw naman, final words natin. Siguro po, palalakasin po natin as Philippine Red Cross yung ating mga kasanayan and magiging aware na po tayo kung saan man yung mga challenges natin is gagawin po nating basihan para tayo po ay mag-improve. And of course, we need to ensure that our volunteers, our staff ay mabigyan po sila ng proper debriefing din also, no, dahil ang daming operation ang nangyari, so dapat mabigyan din sila ng time para ma-debrief po sa mga naging experience po nila. And of course, yung ating mga asset, Gov Cora, dapat po i-maintain natin ngayon as part ng ating preparedness. Hindi natin alam kung kailan uli may responde o may disaster. Dapat po ang ating mga gamit po ay ready again to be deployed as much as we can pag may operation po. Yun lang po, Gov Cora. Okay, maraming para sa inyo, sa ating programa, yung mga nanood, nakinig sa atin, ang ating prayer for the nation. Lord, let me be the change I want to see, to do with strength and wisdom all that needs to be done and become the hope that I can be. Set me free from my fears and hesitations. Grant me the courage and humility. Fill me with spirit to face the challenge and start the change I long to see. Even if I'm not the light, I can be the spark in faith, service, and communion. Let us start the change we want to see, the change that begins in me. At yung pagbabago na yan ay makikita natin pagbalik nyo sa mga chapters, Randy, Raymond, and of course sa Central Office, National Headquarters, si Chris. Maraming salamat sa nanood sa atin. Maasa kami na kayo ay natuto sa aming pagbabahagi ng ano ang nangyari sa huling bagyong Pepito. Maraming salamat, one and all. Ayan, maraming salamat po, Gov Cora, at sa mga naging panauhin natin po ngayong hapong ito sa Radyo Pilipinas sa Facebook Live. Tayo po inabot ng mahigit 40 viewers, live viewers kanina. Maraming salamat sa mga nanood at sa mga nakinig sa 738 kHz ng Radyo Pilipinas at nanood sa ating DJ Box sa Porta Box 43 to 45. Sa mga panauhin natin, Ma'am Criselda Longa, Sir Raymond Reginaldo at si Sir Randy Blanco. Maraming salamat po sa inyo at magbabalik po tayo ulit sa susunod na linggo mula alas 3 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Ito po si Edison Enriquez at susunod na po ang pagbabalita hatid ni Sir Albert Sebastian at kasunod po yan ang programa ni Baz Fernandez. Antabayanan pa rin po natin yung magaganap na gintong parangal honoring the champion choirs kasama ni President Ferdinand Marcos Jr. ni BBM. Diyan po, yan sa Malacanang, batabayan po niyan. At yan, magbabalik po kami sa susunod na linggo. Ito po ang Kalinga hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas, 3 minuto bago mag alas 4 ng hapon. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita